Amen. Pwede ba natin bigyan ng best clap offering ang ating Panginoon Diyos? It's a great day to be in the house of God, for God's presence is here in this place. At pwede po ba muna please say hi or hello sa inyo pong katabi? Pakikamusta po yan at na-miss po natin ang bawat isa. And grabe po, ang bilis po ng panahon. Next Sunday, December na. Kaya pakibati na rin po ng Merry Christmas sa inyo pong katabi. At talaga pong maganda po yung magiging celebration natin next month. At bago po magpatuloy, pwede ko po bang tawagin muna ang ating Pampanga Missions team here on stage? Sige po, palakpakan po natin sila. They're gonna be having their missions next week. At marami po sigurado ang mabless through their lives. And sa pag-akyat po nila, pwede ba natin i-lay hands sila i-lay hands at panalangin po natin sila para sila po ay samahan ng Panginoon next week. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord God, for this day. Lord God, salamat sa mga buhay ng bawat isa na nandito po ngayon. At Lord God, sa pag-mission po nila sa Pampanga next week, Lord God, let your anointing, let your wisdom, let your favor be upon their lives, Panginoon. Lord God, samahan niyo po yung mga leaders, doctors, Lord God, dentists, Lord God, nasasama po sa kanila, Lord God, and let many more souls be saved through their lives, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, we already claimed the victory, and we give you back all the glory and all the praise in the mighty name of Jesus Christ. Everybody shout. Amen and amen. God bless you po. And sino po dito ang excited to hear God's word today? Sige nga po lahat po na excited, pumalakpak po muli para sa ating Panginoon. And I'm also excited to be here to preach to you God's word. And just this very month, a few weeks ago, I think 2 weeks ago, tayo po ay nag-hold ng ating vision casting. So ang ating mga pastors, leaders, and some church guests ay kasama po dyan. At ano pong ginagawa po natin sa ating vision casting? We are already preparing for next year. Pinaplano na po natin yung ating mga programs, events, kung ano pong gagawin natin for the 2025. At nakakatuwa, bakit in this vision casting meeting, ang pinag-uusapan po din natin dyan ay yung mga naging accomplishments po natin this year. At gusto ko po i-share, ang dami po pala nating accomplishments this very year. Kaya i-share ko lang po yung ilan sa mga per department na naging accomplishment natin. Kaya pag tinignan po natin yung ating worship department, meron daw pong more than 400 worship revamp graduates. Ngayon po kasi tayo po ay nagbi-build ng ating worship crew, worship army, para po maka-launch pa tayo ng mga everyday worship po natin. At pag tinignan po natin yung ating outreach department, you know what? Tayo pala ay nakapag-mission ng 14 missions so far sa buong year po na to, plus po yung mga missions pa na gagawin po natin for the rest of the year. And meron po mga more than 5,000 beneficiaries na nag-attend po dyan at nag-participate. Kaya po, thank you po sa generosity ng bawat isa na nandito po sa ating church at dyan po napupunta po yan. At kapag tinignan po natin ating relationship department, in the relationship department alone, ito pala yung ating workforce. We have more than 7,000 mentors and mentees. Kaya po buhay na buhay yung ating simbahan. Punong-puno ng fellowship dahil yan po yung tao po natin sa relationship. At pag sige po, palakpakan po natin si Lord. Pag tinignan naman po natin ang ating discipleship department, hindi na po sila makontain po dito po sa DASMA. Sila po ay umiikot sa buong Pilipinas at tinuturo po yung ating mga discipleship programs. And last but not the least, pag tinignan yung ating admin department, we have a growing family community of full-time workers para po i-manage, i-maintain yung ating simbahan. Wow, so many accomplishments for this year. At pwede ba natin bigyan ng best clap offering ang Panginoon? Sa kanyang goodness para sa ating buhay, hindi po natin ma-achieve yan kung hindi po tayo sinamahan ng Panginoon. And marami pa pong iba po yan na hindi ko po na-share. Makikita po natin yan sa social media kung gusto pa natin malaman yung iba po nating accomplishments. And when I'm looking at our accomplishments, alam niyo po, throughout the year, syempre po hindi naman po smooth sailing ride po lahat yan. A lot can derail us from our objective. A lot can derail us sa plano ng Panginoon sa ating buhay. Pwede tayo ma-out of focus. Pwede po tayo malingat, pwede po tayo matalisod, pwede pong iba yung patunguhan po natin. At kapag tayo po ay nawala sa path, kapag tayo po ay na-derail, pag tayo po ay naalis sa plano ng Panginoon, pwedeng hindi po natin ma-accomplish yung mga bagay po niyan. Kaya I believe, ayaw po natin mawawala sa plano ng Panginoon, ayaw po natin mawawala sa landas ng Panginoon para sa atin. Kaya po ito po yung mensahe ng Panginoon for everyone who are here today. Stay the path. Pakisabi nga sa iyong katabi, stay the path. Huwag tayo aalis sa presensya ng Panginoon. Huwag tayo aalis sa plano ng Panginoon. It's better to be in the house of God than 1,000 elsewhere. Kaya today, if you have your Bibles with you, let's open it in Romans chapter 8, verse 28. At ang sabi po dito, and we know
that all things work together for good to those who love God and to those who are the called according to His purpose. At bago po tayo magpatuloy sa salita ng Panginoon, let's bow our heads and let us pray. Hallelujah, Lord Jesus Christ, we invite your presence, Lord God, to be in this service and for the rest of the day, Panginoon. Lord God, we want you. We came here for you. Lord God, we came here for your word. We came here for your goodness. We came here for your power, Panginoon. And Lord God, ayaw namin na aalis kami sa presensya mo, Lord God. Aalis kami sa sanctuary na to na the same person, Panginoon. We want to leave this place, Lord God, na may binago ka sa aming buhay. At yan po yung aming ine-expect today. Yan yung aming ina-anticipate today. You're gonna touch lives today. You're gonna speak to our hearts today. And we will never be the same again. Kaya ngayon pa lang, Lord God, we humbly ask for your anointing, your wisdom, and your favor. And right this very moment, Lord God, we already claimed the victory in the name of Jesus Christ. Everybody shout. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. At ngayon po, pag tinignan po natin ang Book of Romans, ang nagsulat po niyan ay walang iba kung hindi si Paul. At kung titignan po natin yung buhay po ni Paul, ito po yung kanyang missionary journey. Ito po yung kanyang missionary map. Ito yung kanyang buhay. Wow, ang dami pong pinuntahan na mission trips ni Paul. Ang dami niya pong ministry. Kung saan-saan po siya pumupunta. Wow, ang sipag po ni Paul sa kanyang buhay. At kung titignan po natin yung kanyang mga ginawa sa kanyang buhay, syempre, hindi rin po yan smooth sailing ride. Marami rin po siyang challenges sa pinagdaanan sa kanyang buhay. So ito po yung ilan sa mga maraming challenges na na-experience niya. Siya po ay naka-experience ng shipwreck. Siya po ay naka-experience na binugbog. Siya po ay naka-experience ng imprisonment. Naka-experience po siya ng murder attempts. Siya po ay naka-experience ng temporary blindness and so on and so forth. Kaya po kung ilalagay po natin yung sarili po natin dyan, siguro kung tayo po yan, aayaw na po tayo. Ayoko na mag-mission, ayoko na mag-ministry, ayoko na mag-serve kay Lord, ayoko na sa plano ng Panginoon. Kung ito po yung kakaharapin po natin, nakakatakot po yan, nakakakaba, parang talagang papaayawin po tayo niyan sa ministry at sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. On the other hand, kung titignan po natin si Paul, bakit kaya siya nagpatuloy? Bakit niya po kaya tinuloy yung plano ng Panginoon? Bakit po kaya siya nagpagamit pa rin para sa ating Panginoon Diyos? Bakit po niya finish yung race? Kaya po para po masagot po natin, ano po yung nakasulat sa salita ng Panginoon? Ito po yung nakasulat po doon, because, and we know. Kaya po pag sinabi po palang no, ang ibig sabihin po pala niyan in Greek is I do. Pakisabi nga sa iyong katabi, I do. At ano pong ibig sabihin ng I do? It is for you to be aware. It is for you to understand. At ano pong ibig sabihin po niyan? Ano ba kailangan natin maging aware of? Ano ba kailangan natin maintindihan? We must understand that all is within God's plan. Kaya po pala willing magpatuloy si Paul. Kaya pala kahit anong shipwreck, kahit anong pinagdadaanan niya sa buhay, siya po ay tutuloy pa rin sa plano ng Panginoon. Tatapusin niya pa rin yung karera. Why? Because he knows all these things, whatever he is going through, it is according to God's plan. Kaya kung ano man pong pinagdadaanan natin sa ating buhay, may maganda po dyan, may pangit po dyan, may positive, may negative. Bakit po tayo magpapatuloy? Dahil alam po natin walang aksidente sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba yun? Alam po natin that everything is according to God's plan. Kaya tayo po ay willing to just stay the path na binibigay ng Panginoon para sa atin. At alam niyo po, tayo po ngayon ay actually nakaka-relate po dyan. Bakit? Next year po, tayo po ay magkakaroon ng Youth Empowered Conference. Sino po ba yung mga sasama po dyan? Pataas nga po na kamay. Ayan po, yung mga youth po natin, kita-kits po tayo dyan. A few months to go at magkikita na po tayo sa YE conference po natin. Sana po tayo po ay nag-register na dahil makakasama po natin dyan ang buong Luzon, Visayas at Mindanao. And timing po, tayo po ang host church, tayo po ang host city, gaganapin po yan sa Dasmariñas Arena. And bilang organizer, alam niyo po tayo, ito po yung first time na i-organize po ang first National Youth Empowered Conference. Kaya nararamdaman ko na po yung buong team of organizers. Tayo po ay kinakabahan na, nape-pressure na, maraming fears, maraming anxiety, dahil pa lang dapat isipin na logistics, registration, accommodation, at marami pa po iba. Ganito pala mag-organize ng ganito kalaking event. And ako po personally, na-experience ko na rin po yung pressure, papalapit po yung event. Kaya habang na-experience ko po yung pressure po na yan, ito po yung pinaalala sa akin ni Lord. Since 2012 na na-establish po ang Youth Empowered,
Ang dami na pong events na nakalipas, naka-experience tayo ng Asia Fest din po noong panahon po na yun. Tayo po ay naging part po ng mga big events tulad po ng Bigger and Better, Go Beyond, meron po tayong double portion. At ang pinaka-recent po natin ay yung Further. Wow! Pagtitignan pala natin yung past po natin, pagtitignan po natin yung mga experiences po natin, ang dami na palang victories na binigay ng Panginoon para sa ating simbahan. Ang dami na palang binigay na victories ng Panginoon for our youth empowered. Kaya ano pong ibig sabihin yan? The Lord never left us. The Lord did not forsake us. Kaya po ang Panginoon, kung sinamahan tayo since 2012, next year, hindi rin tayo papabayaan ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan po natin si Lord. Kaya po by experience, we know hindi ka papabayaan ng Panginoon. We know na sasamahan tayo ng Panginoon. We know na we will experience the victory. Kaya kung hindi pa po natin na-experience po yan, kapag tinignan po natin yung I do na Greek word, pwede pa pala natin yan hatiin sa dalawa. At ang isang word po niyan, pag tinignan natin yung origin is eidos, at ang ibig sabihin po niyan is seeking. Kaya kung hindi pa natin na-experience si Lord, kung hindi pa natin nahahanap si Lord, ito po yung perfect time that we will seek for God. Kaya po kikilalanin po natin siya, babasahin natin yung salita ng Panginoon, we will get involved in the ministry, magiging part tayo ng mga event, magiging leader tayo ng ating simbahan. Why? Because we want to experience more of God in our lives. At ano niyo po, ano pa ba ang ating mas sinisik sa ating buhay? Ang isa pang word po niyan is oikeos. Ano ba talaga ang hinahanap ng isang Christian? Ano ba ang hinahanap talaga ng isang tao? This is what we are seeking. We are seeking for belongingness. Kaya po nandito yung ating simbahan. This is our COG family. We are looking for a home. We are looking for establishment. We are looking for this house. At nawa po, dito po tayo solid. Dito po tayo, makikita po natin yung solidity po natin as one house, as one church, as one family, we belong here. At tayo po ay nagsasama-sama dito, united in one vision, in the calling of God para sa ating buhay. Pakisabi nga sa katabi mo, solid, para hindi po tayo madederail, para hindi po tayo ma-out of focus ng kaaway. Kaya pala, ito pala yung pangungusap ng Panginoon para sa akin for Youth Empowered. Pina-realize po sa akin ni Lord before, this is not just a conference, this is not just a concert, this is not just a normal event. Ano po yung pinagsisigawan po natin para sa mga kabataan natin? This is our burden, this is our heart's cry. We want to build solid families. Why? Kasi yung generation po natin ngayon, ang dami pong nanggagaling sa broken families. Wala pong nanay, wala pong tatay, hiwalay po ang magulang. Kaya palang hirap-hirap maging empowered dahil nanggagaling tayo sa broken families. Kaya po sa mga ginagawa po nating events, yan po yung pinagsisigawan natin. Let's build solid families. And very timely po, meron po akong napanood po sa Netflix. In my free time, ito po yung aking nakilala. Kilala niyo po ba yan? So alamang po, hindi niyo po kilala po yan dahil hindi ko rin po siya kilala bago po siya napanood sa Netflix. Siya po ay si Katie Taylor at siya po ay isa pong boksingero. Kakapaniwala po ba kayo? Isang boksingero po pala. Ang ganda-ganda po niya, no? Pero siya po ay isang boksingero. At ano lang po ang na-achieve niya po sa kanyang buhay? For 10 years, siya po ay undefeated. Nanalo po siya sa Olympics, sa mga World Championships. Siya po ay nanggaling sa Europe. Lahat po yan ay naipanalo niya. Napakagaling po ni Katie Taylor. Pero meron po siyang isang record na siya po ay natalo. Kaya po bronze lang po yung kanyang napalalunan. At bakit po siya natalo? Yung incident po na yan ay nangyari dahil siya po ay iniwan ng kanyang tatay for another girl. Yan po yung nangyari po sa kanya. Masakit po yan for Katie Taylor. Bakit? Yung tatay niya po kasi yung kanyang coach. Ang ganda ng father-daughter tandem po nila. Ang ganda ng pagsasama nila. Nananalo po sila for 10 years. Kaya lang dahil iniwan po siya ng kanyang tatay, iniwan yung kanilang pamilya, doon po nagsimula na siya po ay matalo. Kaya pag tinignan ko po ito, nung pinapanood ko po yan, ang sabi ko po, ito po yung ayokong gawin sa aking pamilya. Ayoko iwan yung aking asawa, ayoko iwan yung aking mga anak. Bakit? They are gonna experience defeat. Kaya habang nakikita po natin itong situation po na to, nawa po this will drive us more to build solid families para sa ating buhay. Amen po ba yun? Amen. Sige nga po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon Diyos. At kung tayo man po ay nasa ganito ng situation, all we can do is hope.
Nawa po matandaan po natin yung pinag-usapan natin in our September preaching. Paano ba tayo mag-hope? We're gonna remain humble. We're gonna remain open for God's purpose. Para po kung ano man po ang nangyayari sa ating buhay, maganda man o hindi maganda, we're still gonna be empowered. And speaking of hope, alam niyo po may maganda po akong experience po dyan. A few months ago, in my free time, habang ako po ay nagsuscroll ng aking Facebook feed, may nakita po akong picture. Nakita ko po yung picture po ng Europe. At nung nakita ko po yung picture po na yon, alam niyo po, wala po akong sinabi, wala po akong pinagsabihan, hindi ko po ito inatter. Sa aking isip lang, in my thought, sabi ko lang po sa sarili ko, makakapunta kaya ako dyan? So may hope. Pero hindi ko po sinabi kay Lord po yon, hindi ko po pinag-pray po yon, naisip ko lang. At alam niyo po, to my surprise, nung naisip ko po yon, that very same week, minute po namin ni Gian, yung aking wife, yung kanyang parents, yung aking biyanan. At ako po'y nagulat. Bigla po kaming in-invite, "Uy, sama kayo, meron kaming business trip papuntang Europe. Mag-apply ka ng visa." Kaya ako po ay nagulat nung moment po na yun. Sabi ko, hindi ko naman to hiniling kay Lord, hindi ko pinag-pray. Naisip ko lang po yung bagay po na yun. And that very same week, nagulat po ako, naririnig po pala ng Panginoon yung ating iniisip. Amen po ba yun? Na po ako napapabilib. Pero syempre, hindi pa po ganun po kadali po yun. Kung gusto po natin makapunta sa Europe, kailangan po natin mag-apply ng Schengen visa. At sabi ko po, nung nag-a-apply po ako dyan, sabi ko, naku, ito na ata yung araw na magsisisi ako na hindi ako nag-apply ng US citizenship. Bakit? Kasi pag US citizen, hindi mo na kailangan mag-apply ng European visa. Kaya po, dito po ako solid. Sabi ko po, ako yung mag-a-apply dito bilang isang Pilipino at bilang isang pastor. Yan po yung aking application. And syempre po, habang tinitignan ko po yung requirements ng European visa po na yun, ito na. Manghihingi ng bank certificate. Sabi ko, naku, paano kaya papasa yung aking bank certificate? Wala akong maipagyayabang sa aking bank certificate. But nevertheless, finulfill ko po lahat ng requirements, pinasa ko po lahat, kaya aantayin na lang po namin yung documents. And madalas po, in our waiting moment, dyan po tayo dinidemonyo. Nakakaisip po tayo ng mga negative thoughts, doon ko po na-experience yung anxiety, yung mga pressure, papasa kaya ako, magiging okay kaya ang lahat. Kaya to cut the long story short, nung dumating na po yung package, hindi ko po muna binubuksan, kinakabahan ako kung ano po yung magiging resulta. Pero doon po ako pinaalahanan ng Panginoon, sabi niya po sa akin, all things will work together for good. Ito yung pinarealize sa akin ng Panginoon, I did not bring you this far for you to fail. Yan po yung pinaalala sa akin ni Lord. Kaya with full confidence, binuksan ko po yung document, binuksan ko yung passport, and praise God. Ako po ay na-approve po dyan. Wow, praise. Sige po, palakpakan po natin si Lord. At ito po kami, nakapunta po kami sa Europe, kasama po yung aking biyanan. Kaya kamusta nga yung iyong katabi, sabi mo sa kanya, kamusta ka ba ng biyanan mo? Malay mo, siya po ang magdala sa inyo sa Europe. But alam niyo po, kidding aside, ito pong mga bagay po na to ay hindi ko na po pinangarap. Hindi ko na po plinano po yan. Pero ako po'y namamangha kay Lord dahil yung hindi mo na hiningi, ibinigay pa ng Panginoon. Amen po ba yan? Sige po, palakpakan po natin si Lord. I'm very impressed with God. Bakit? Hindi ko naman hiniling kay Lord. Hindi ko pinag-pray, hindi ko ni-request. Kasi naiya na ako kay Lord dahil lahat halos binigay na ng Panginoon para sa akin. It was just a simple thought. Pero yung simple thought po pala ay naririnig ng Panginoon. Kaya anong application yan para sa ating buhay? Paano pa kaya yung iniiyak mo kay Lord? Paano pa kaya yung niluluhod mo sa Kanya? Paano pa kaya yung nire-request mo sa Kanya? Yan ay sigurado naririnig ng Panginoon at kaya niyang gawin para sa iyong buhay. Sige po, palakpakan natin si Lord. How good and great our God is. Kaya all things work together for good. Kaya pag tinignan po natin yung word na good, ang ibig sabihin po pala niyan in Greek is agathos. At anong origin po ng good? It is closely tied to God. Kaya po pala, God is good. Kaya pag sinabi pong God is good, and all the time, God is good. At kung gusto po natin ma-experience yung goodness ng Panginoon para sa ating buhay, ano bang kailangan natin gawin? That's why you got to be aligned with God. We got to be aligned with God's will. We got to be aligned with God's plan. We got to be aligned with God's purpose para ma-experience natin yung goodness niya. Kaya nawa po, after this service, after this day, ito na po yung magiging decision natin. We will always walk together with God.
We will move together with God. We will pray together with God. We will dream together with God. Dahil hindi po natin kakayanin ang buhay natin na wala ang ating Panginoon Diyos. Kaya po, sige po, palakpakan po natin si Lord para dyan. Kaya looking at this church, tayo po ay mabibilib po. Bakit? Next year po pala, tayo po ay magiging 35 years old na. We're on our road to COG 35. At kapag tinignan po natin for 35 years, going 35 years, talaga pong ni minsan, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Very evident ang goodness ng Panginoon para sa ating simbahan. At ako po ay witness po dyan since 1990. Ako po ay bata pa lang po sa simbahan po na yan. Paikot-ikot lang po. Ayaw mag-Sunday school. Nanggugulo lang po sa mga ushers. Until this very present time, 2024, ito na po yung ating simbahan. Sige po, palakpakan po natin si Lord. The Lord had blessed us. We had experienced God goodness. At ngayon po, witness din po ako dyan. Mas involved po ako sa ministry, sa leadership. At wala po akong ibang masasabi. It is all because of the goodness of God para sa ating simbahan. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon Diyos. And syempre, I am also a witness in everything in between. Lahat po yan ay hindi po smooth sailing ride. Marami pong challenges, marami pong struggles, maraming disappointments, maraming frustration, maraming resignation. Talagang aabot ka sa point na parang ayaw mo na. Sa hirap ng buhay, sa hirap ng Christian walk, sa hirap ng leadership, ng ministry, ang dahil po natin inisip, parang mapapaayaw ka na lang sa buhay. Mapapaayaw ka na lang sa paglingkod dahil hindi mo na kaya. At siguro po tayo din po yan. Tayo rin po yung mismo nakaka-experience yan. Kung na-experience ng simbahan yan, siguro tayo din po ay nasa last thread na ng ating buhay. Yung unti na lang, aayaw ka na. Unti na lang, iba na masasabi mo. Unti na lang, talagang hindi mo alam kung anong gagawin mo. At kapag tayo po ay nasa last thread na ng ating buhay, dito natin mapapatunayan kung mahal ba talaga natin ang ating Panginoon Diyos. Why? In this moment, kung gusto natin yung blessing ng Panginoon, kung gusto natin ang goodness ng Panginoon, it is for those who love God. Kaya matanong ko kayo ngayon, church, do you really love God? At kung love po natin ng Panginoon, ano po bang ibig sabihin ng love? Ang ibig sabihin po pala niyan in Greek, ito po yung action word niya is agapao. At ang noun po niyan ay agape. Kaya ano yung action word po niyan? Agapao. Ano po yung agapao? Ang ibig sabihin po pala niyan is your unconditional love. Na kahit hindi na okay ang lahat, kahit binagyo ka na at lahat, mahal mo pa rin yung ating Panginoon Diyos. Sige po, palakpakan natin si Lord. Because it involves a choice. Ano pipiliin natin kapag tayo ay nasa last thread na natin? Kapag tayo ay hirap na sa buhay, yung unti na lang bibigay ka na. Nawa po ang pipiliin pa rin po natin, we will still prefer to live through Christ. Na si Lord pa rin ang pipiliin natin kahit anong mangyari. Kahit anong sakuna, kahit anong bagyo, kahit anong turbulence ng iyong buhay, we will still love God. Bakit? Kasi pag tinignan po natin ng Panginoon, kahit ikaw pala ay nasa ganitong situation na ng iyong buhay, kahit maputol pa pala yung thread na yan, hindi ka aware na sa loob po niyan ay may still hardwired. At yan po yung ating Panginoon Diyos. At sinasabi niya ngayon sa iyo, kahit anong mangyari sa iyong buhay, hindi ka bibitawan ng Panginoon, hindi ka iiwanan ng Panginoon. He will be with you. Basta tayo po ay magpapatuloy sa ating Panginoon Diyos. At kapag tayo po ay nagpatuloy, tayo po ay nagstay the path, we will be simply amazed of what God can do through your lives today. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya today po, alam niyo po, meron po akong inimbitahan na mag-testimony today. Tawagin ko po si Kuya Joram. At si Kuya Joram po ay isa po sa ating mentor sa men's ministry. At nakilala ko po siya through our Life Ambassador program. Narinig ko po yung kanyang testimony po doon. Kaya gusto ko pong ma-share niya rin po sa inyo ang kanyang testimony. Good morning po. Ako po si Brother Joram Masila. Nung una po, ako ay pa-attend lang po dito sa church. Simbawi lang din po ako. Hanggang sa nag-involve po ako sa ministry. Dahil nalaman ko po na para masabing
ikaw ay naglilingkod sa Diyos, kailangan ay involved ka sa ministry. Pumasok po ako sa iba't ibang leadership program po ng ating church. At malaking tulong po sa akin dahil naging isa po akong mentor at malaking bagay po bilang isang mentor na na-involved ka sa mga leadership program ng ating church. Hanggang po sa dumating sa punto ng aming buhay na may dumating na malaking pagsubok sa buhay ng aming pamilya. Akala ko, kapag ikaw ay nasa Panginoon, kapag ikaw ay naglilingkod, kapag ikaw ay nagsusumiksik sa ating Panginoon, everything will be smooth sailing. Akala ko magiging okay ang lahat. Hanggang dumating po sa buhay namin ang isang malaking pagsubok. Meron po akong kapatid na nag-aaral po ng pagiging doktor. Tulong-tulong po kami magkakapatid, kaming pamilya, para po mairaos yung pag-aaral ng aming kapatid na yun. Siyempre po, hindi ganun kadali. Dahil malaking gastos, yung kapatid po namin, puyat, pagod. Karoon po siya ng malubhang sakit. 2 months po siya sa ospital. 1 month po siya sa ICU. Malaking gastos. At di nagtagal, binawian rin po siya ng buhay. This year, last April po, dapat po gagraduate na po siya ng pagiging doktor. Hindi po ganun kadali. Binuhos po niya sa pag-aaral niya yung kanyang buhay. Bago po sa dapat gagraduate na po siya ngayong April this year. At naging nabaliwala rin po yung lahat ng sakripisyo. Habang ako po ay nag-aaral ng Life Ambassador dito po sa church natin, nung time po na yon, buntis naman po yung aking misis. Biyaya po ng Diyos, nakatapos ako ng Life Ambassador. At nung time din po na yon, nanganak naman po yung misis ko. Sa kasawiang palad po, yung baby po, nagtagal lamang siya ng 2 days. Na-detect po ng doktor na meron po siyang hypoplastic left heart syndrome. Ito pong sakit na ito ay bibihira lang po. Sabi po ng doktor sa amin sa heart center, para pong 3 pa lamang po yata yung nai-encounter nila ng ganitong klase ng sakit sa baby. Pero tataka ko, bakit saan ako pa dumama? Sa kabila po ng lahat ng ito, salamat sa Lord dahil laging nagsisingkin po sa utak, sa isip ko na mas unfair po yung ginawa sa ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Maaari pong nakakaranas tayo ng trials, suffering, or unfair situations sa ating buhay. Just remember one thing, what Jesus did on the cross for you. Ito po yung magiging lakas natin, ito po yung magdadala sa atin para magpatuloy sa laban, sa takbuhin ng buhay, para magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At salamat po sa Lord dahil ngayon po, kami mag-asawa patuloy po sa ministry, patuloy po kaming nagsiserve sa Panginoon. At isa lang po yung laging tumatatak sa akin na magpatuloy lagi sa kabila ng pinagdaraan ng problema. Just we need to stay the path para makapagpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Wow. Kaya po pag tinignan po natin yung buhay ni Kuya Joram,
Siguro po ito na po yung worst scenario na pwede natin ma-experience. Death. It's either mamatay po tayo or maka-experience po tayo na mamatayan po tayo. Pero dito po natin mapapatunayan yung salita ng Panginoon, "O death, where is your sting?" Bakit po walang kapangyarihan kahit kamatayan sa buhay mo? Dahil yan po ay napagtagumpayan na ng Panginoon para sa ating buhay. Hallelujah! Kaya whatever you are going through today, stay the path. Dahil hindi mo alam, hindi mo man naiintindihan ngayon, hindi man naiintindihan ni Kuya Joram noon bakit siya dumadaan doon. Who would have thought na siya po pala ay magte-testimony ngayon at papatunayan niya na kahit ganyan yung experience sa buhay, siya po ay patuloy na naglilingkod para sa ating buhay na Diyos. Amen po ba yun? Kaya kung nangyari po yan sa buhay ni Kuya Joram, pwede rin po tayong magpatuloy na ibigay yung buhay natin para sa ating Panginoon Diyos. Why? Because this is what God wants for you. He wants your life to be solid. He wants to work together with you, to move together with you. Gusto kang samahan ng Panginoon all your life. Para saan? For you to be amazed on how good and great our God is. At kung gusto rin po natin yan para sa ating buhay, ano bang kailangan natin gawin? Para saan ba yung bless? Para kanino ba yung blessing po na yan? Para kanino po ba yung goodness ng Panginoon? It is to those who are the called according to God's purpose. And I believe today, God is calling you today. At ano ibig sabihin ng call? It means koletos. And God has a special invitation for you. God wants you to be blessed. God wants you to experience His goodness. God wants to amaze you. Kaya kung gusto rin po natin yung amazement na yun, kung gusto rin po natin yung goodness ng Panginoon, all we can do today is to say to God, yes and amen. I want to be solid. I want to be together with you. I want to be amazed with you. Yes and amen, Lord. Kaya today, church, this is the challenge for you. Gusto mo na bang manatili sa plano ng Panginoon para sa iyong buhay? Kung yung sagot mo dyan ay yes and amen, pwede ka ba ngayon tumayo from your seats? And if you are standing from your seats today saying to God, yes, God, I want your plans. I want your purpose. I want your dreams. I want your will in my life. If your answer is yes and amen, pwede ka ba ngayon tumakbo sa altar ng Panginoon as the worship team sings this song. Hallelujah. If that person is you, sige po, lapit ka dito sa harapan. And our leaders will pray for you.